Napaaway na naman ang mga anak mo, Andy. Hindi ako makapaniwala na nagkaroon ng black eye yung bata. Napangiwi siya nang marinig ang boses ng kapitbahay na naging malapit na rin sa kanya. Halos lahat ng tao. Pumunta pa talaga para lang makichismis. Mabilis niyang pinuntahan ang barangay at napailing siya na makita ang tatlo niyang anak na tahimik na nakaupo. Zion, tawag niya sa panganay niyang anak. Sabay-sabay na nagangat ng tingin ng mga ito. May kung anong tumunaw sa puso niya nang makita niya ang hazel brown eyes ng mga anak. Agad siyang lumapit sa mga ito at mabilis na kinausap ang kapitan na agaran din ang pagpapaliwanag. Sila naman po talaga yun ng mama. Lumaban lang naman kami kasi dinadamay ka nila. Paliwanag ni Carson, ang bunso. Tsaka sila naman po yung nauna eh. Sinuntok po niya si Kuya Zion kaya umawat kami. Singit ng pangalawa niyang anak na si Sandro. Huminga siya ng malalim. Agad hinarap ang mga magulang ng apat na bata na may mga itim sa mga mata. Pasensya na sa ginawa ng mga anak ko. Pero sana marunong din tayong pagsabihan ng mga anak natin kung anong tama at hindi. Kalmado niyang saad. Bakit hindi mo pagsabihan yung anak mo? Tingnan mo nga yung ginawa niya sa anak ko. Sigaw ng babae. Kilala ko ang mga anak ko, miss. Hindi nila gagawin yan kung wala nagtulak sa kanila na gawin ang bagay na yan sa anak mo. Magkano ang babayaran ko sa nasira? Hindi na, Miss Andy. Bayad na ang lahat. Marahang sabi ng kapitan. Pwede na kayo umuwi. Hindi na rin siya nagtanong kung sino ang nagbayad. Baka isa lang yon sa mga sekretarya na naiwan niya sa mansyon noon. Umuwi sila ng bahay at mabilis niyang pinagsabihan ng mga anak sa tama at mali. Hinaplos niya ang pisngi ng mga ito at nakita ang ilang sugat sa braso o kaya naman sa panga. Alam naman natin na totoo, di ba? Hindi niyo dapat papatulan ng mga ganong pang-aasar. Tinuruan ko na kayo kung paano maging kalmado, kaya dapat i-apply niyo yun sa lahat ng pagkakataon. Nangangaral ang tono ng kanyang boses. Ginawa lang po namin yun para protektahan ka, Mama. Ayaw po namin na inaapi ka ng kahit na sino. Seryosong sabi ni Zion. Alam ko naman yon. Kaya nga ako nagpapasalamat kasi kasama ko kayo. Pero sana sa susunod, hindi na ito mauulit, Zion. Ayokong paulit-ulit akong pumupunta ng barangay hall. Opo, Mama. Di na po mauulit. Yumakap ito sa kanya. Nang mangyari ang aksidente na yon, nakamuntikan pang mawala ang triplets dahilan para hindi na ulit siya magpakita sa mga Genovese. Ang tanging nakakaalam lang ng bagay na ito ay ang nakatatanda niyang kapatid na lalaki. Ayaw niya nang bumalik pa kung ang kaligtasan ng kanyang triplets ang nakasalalay. Hindi mo na dapat binayaran, Kuya Ace. Ako na sana. Pagkausap niya sa kapatid sa telepono. Nangako ako sa'yo. Napoprotektahan ko kayo kaya hayaan mo na ako, Andy. Salamat. May balita ka ba sa triplets na peke? Natawa si Ace sa kabilang linya. Wala, Andy. Ang huli kong balita, kaarawan nila. Mukhang napamahal na si Lander sa mga bata. Hindi ko lang alam. Ba't hindi natin tanungin ang stepsister nating si Stephanie? Hindi na. Mukhang masaya naman siya sa ginagawa niya. Malamig niyang sabi. Sa ilang taong pagtitiis niya, nalaman niya rin kung sino may pakana. Aaminin niya na hindi perpekto ang pamilya niya. Kaya nga siya sumama kay Lander. Sumama siya kahit delikado ang mundong ginagalawan nito. Dahil kagaya ng pangako nito sa kanya, nangako rin siya ng isang pamilya sa lalaki. Mama, papasok na po kami. Sabi ni Carson. Umaga pa lang handa na ang mga bata. Napangiti siya nang makababa siya mula sa pagkakagising. Kita niyang maayos na ang lahat. Hindi niyo ako ginising. Sana naghanda ako ng pagkain niyo. Sabi niya, masarap po tulog mo eh. Tsaka kaya naman po namin, Mama. Pambawi rin sa nagawa namin kahapon. Saad ni Sandro habang nakangisi.
Napailing siya. O sige, umalis na kayo at baka malate pa kayo. Kumaway siya sa mga bata at natutuwa siya. First year high school na ang mga ito. Matataas ang marka, laging may medalya. Ang triplets niya pa mismo ang player ng basketball, kaya puspusan ang training ng mga ito. Magtitinda po ako ng gulay bukas, pati na rin prutas. Sabi niya. Sigurado ka ba, iha? Tanong ni Eleanor, ang mabait na kapitbahay. Opo, tulungan ko na po kayo. Wala naman po akong gagawin bukod sa pagtitinda. Alam mo, minsan, nahihiwagaan pa rin ako sa'yo. Maganda ka at sexy. At mahahalatang mayaman ka. Pero baka nga may dahilan ng lahat ng ito para sa'yo, ano? Nakangiting sabi ni Eleanor. Salamat po sa pagiging mabuti sa akin at sa mga anak ko. Utang ko po sa inyo yung buhay ko. Aniya at niyakap ang matandang babae. Dahil sa mahigit na maraming taon, namuhay siya ng simple. Namuhay siya na kailangan magtrabaho at kailangan mabuhay kung gusto niyang manatili pa ang mga anak sa kanyang tabi. Matatalino ang mga anak mo, kaya alam kong wala ka magiging problema sa kanila. Sabi ni Eleanor. Sila po yung magpapayaman sa akin. Tumatawang saad niya. Ngunit sa isang parte ng puso niya umaasa siya na matuklasan na ni Lander ang panloloko sa kanya ni Stephanie. Sana lang bumalik na ito sa kanya dahil walang araw na hindi niya namimiss ang asawa. Tatawagan na lang kita bukas. Ihatid mo muna itong mga pamaypay na ginawa natin. Sabi ni Eleanor. Sige po. Sakto magluluto din ako mamaya ng sinigang. Sa bahay ka na kumain. Nagtawanan muna sila bago nag-iwan ng parte ng trabaho. Inasikaso na yun agad ng babae. Pagkatapos, bumuntong hininga siya at napangiti na lang ng mapait dahil sa dinanas nilang apat. Wala siya sa San Vicente, Palawan. Ilang buwan na raw siyang hindi umuuwi sa mansyon ayon kay Daddy. Hindi rin siya mahanap ng mga tao. Natigilan siya at agad binundol ng kaba ang puso niya. Ngunit imposible ang iniisip niya dahil alam niyang mafia boss si Lander. Hindi nito pwedeng iwan ang responsibilidad kaya't bakit wala ito sa mansyon? Salamat Kuya Ace. Gulay kayo dyan! Sariwa at bagong pitas lang! Ani niya pagkababa ng tawag. Pabili nga po 2 tali ng talbos. Kalamansi nga po, 2 plastic. Magkasunod na saad ang 2 customer. Ngumiti siya at mabilis na inasikaso ang mga ito. At sa bawat minutong dumadaan lalong dumami ang customer niya. Halos maubos ang tinda niya, ngunit habang inaasikaso ang mga tao sa harapan, may pamilyar na bulto siyang nakita. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilalang kilala niya ang may-ari na hazel brown eyes na yon. Lander. Bulong niya. Ate, yung akin po. Kuha ng babae sa atensyon niya. Ay, pasensya na po. Kumurap siya at agad binalot ang gulay. Eto na, salamat Nang tumingin siya ulit sa covered court, nawala na doon ang nakita niya. Kinabahan agad siya. At posible na totoo ang kanyang nakita dahil kung magkataon, paano ito nalaman na nasa Romblon siya? Takot at kaba ang sabay na umalpas sa kanyang puso. Ayaw niyang mag-isip na nahanap na nga sila. Ayaw niyang mag-assume. Kuya Ace, tawag niya sa kapatid. What happened? Dinig niya mga nag-uusap sa kabilang linya. Andy? I think, nakita ko si Lander dito. Mahinang sabi niya. Ano? Nakita niya ba yung mga anak mo? Hindi. Baka namamalikmata lang ako pero hindi ako pwedeng magkamali. Napailing siya habang naglalakad patungo sa eskwelahan ng mga bata. O sige, kumalma ka muna. Magpapadala ako ng mga tao. Hindi na Kuya Ace, ayos na ako, kaya ko. Pinal na sabi niya. Nang sunduin niya ang mga anak, sinikap niyang tanggalin ang kaba, pag-aalala at takot na nasa puso niya. Pinagsilbihan niya ang mga bata hanggang gabi. Hindi rin siya umalis ng bahay at sinamahan lang ang triplets.
Mama, okay ka lang po ba? Tanong ni Carson. Okay lang ako. May assignment ba kayo? Tanong niya. Tapos na po namin. Are you sure okay ka po? Ngumiti siya sa mga ito. Oo, ayos lang ako. O sige na, tapusin niyo na yan at kakain na tayo. Kaya naman sa sumunod na araw, lumipat siya ng pwesto at nagtinda naman ng prutas sa ibang lugar. Dumami rin ng mga tao kaya naman nagulat siya nang naubos ang paninda niya agad. Napatawa na lang siya at nagligpit ng gamit. Bumuntong hininga siya at agad naglakad palayo, ngunit pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Kuni-kuni mo lang yan. Kuni-kuni mo lang yan. Pagkausap niya sa sarili, pinakakalma niya ang tibok ng kanyang puso. Ngunit mas lalong dumoble ang kabang nararamdaman niya. Hanggang sa tuluyan na siya nagtago. Nanlaki ang mata niya nang makita ang dalawang lalaki na nakasuot ng itim na maskara na tila may hinahanap. Kabado siya dahil hindi niya kilala ang mga ito. Hanapin mo, nandito lang yan. Sigaw ng isang lalaki. Baka nagtago lang. Saad naman ng isa na nanginginig pa ang boses at tila kinakabahan at nangangamba. Lumabas siya ng kabilang iskinita at napasigaw siya nang makita si Lander sa harapan niya. Nagtatagis ang panga nito habang nakatingin sa kabilang iskinita kung saan naroon ang dalawang lalaki. Lander! You okay? Tanong nito at pinagmasdan ang mukha niya. Sinaktan ka ba nila? Napakurap siya. Hindi, okay lang ako. What are you doing here? Kumislap ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Marahan itong binitiwan ng braso niya, kaya napalunok siya ng sariling laway. Hindi niya akalain na apektado siya sa presensya nito. Hanggang ngayon, apektado pa rin siya sa mga mata nito. Hindi niya akalain na sa mahabang panahon, maghaharap ulit sila. I finally found you. Kalmadong sabi nito. Hindi ka dapat nandito, umalis ka na. I'm not going away. Ngayon pa na nahanap na kita. 13 years, Andy. Umalis ka na, Lander. Hindi mo dapat ako pinuntahan dito, hindi na dapat. Ngumisi ito at bumuntong hininga. Hindi pa rin ako titigil. Lalo na't alam ko may panganib dito, katulad lang kanina. Mababaliw na talaga ako kapag nawala ka pa. Umalis ito sa harapan niya at hinanap ang dalawang lalaking nakasunod sa kanya. Nanghina ng sobra ang kanyang tuhod at nangilid ang luha sa mga mata niya. Umuwi siya ng araw na yon at natatakot na naman siyang lumabas dahil alam niyang nakasunod sa kanya si Lander. Mama, maglalaro po kami ng basketball. Malapit na po kasi foundation day. Paalam ni Zion. Kailan nga ulit yon? Pupunta ako Sa susunod na linggo, Mama. Umiti ito at inayos ang buhok. May pinapormahan ka na ba, Zion? Ngumiti ang batang lalaki. Wala po, Mama. Di ko meron nun pa ipapakilala ko agad sa'yo. Napangiti siya at pinanood ang pag-alis ng kanyang anak. Sumunod naman si Sandro at Carson na parehong nag-aayos ng buhok. Napailing na lang siya at hindi na inisip pa ang pagkikita nila ni Lander. Pagkatapos ng maraming taon, bakit ngayon nga lang ba? Masyado na bang makatotohanan ang pagmamahal niya sa tatlong batang ipinalit sa mga legal nilang anak? Kuya Ace, he's here. Sinasabi ko na nga ba? Kararating lang sa akin ng balita. Di ko alam kung ba't ganito. Kamusta naman? Okay naman. Nag-usap kami at umalis ulit siya, hinayaan ko na lang. Just make sure na safe kayo dyan, lalo na mga bata. Paalala nito sa kanya. Napahawak siya sa kanyang noo. May sign na naman ang panganib. Kailangan niyang protektahan ang mga anak niya. Nagtungo siya ng kwarto at agad binuksan ang lamesa na nasa gilid ng kama. Napatingin siya sa 3 baril, magazine at kutsilyo na nakadikit sa lamesa. Mukhang magagamit niya na mga yon para sa kaligtasan nila. Nakaupo siya sa bleachers ng covered court habang pinapanood ang triplets niya sa laro nila ngayon. Mataas na ang puntos at lahat ng yon gawa ng mga anak niya.
Pumalakpak siya habang hawak ang lobo ng school ng kanyang mga anak. Suot niya ay isang simpleng yellow t-shirt at denim pants. Nakatali din ang umaalon niyang buhok. At may konting makeup siya sa muka. Sino po ang pinapanood niyo, boyfriend? Tanong ng isang estudyante. Natawa siya at napailing. Mga anak ko. Po, mga anak niyo? Hindi po halata na may anak kayo. Ang ganda niyo po, pati katawan niyo. Nagkibit-balikat siya. Maybe it's genes after all. Pagkatapos, nag-cheer siya sa mga anak. Nagkaroon ng break time kaya agad niyang pinuntahan ng mga bata. Nakasimangot si Zion. Nakangisi naman ang dalawa. Nanliliit ang mga mata niya at agad inabot ang tubig at towel sa mga anak. Bakit nakasimangot ka? Tanong niya dito. Kasi po si Erich di siya pinapansin. Natatawang sagot ni Carson habang nagpupunas ng pawis. Erich? Opo, yung katabi mo po kanina. Sabi ni Zandro. Napakurap siya at tinignan si Erich kasama ang mga mayayaman na kaibigan at may pinag-uusapan. Pinanood niya ulit ang laro, ngunit nakaramdam siya ng gutom. Kaya naisipan niyang bumaba. Nakipagsiksikan pa siya hanggang makalabas ng gym at dumiretso sa kantin. 4 na sandwich po, tsaka 4 na juice. Bumunot siya ng pera. Orange juice ba? Pineapple ho. Napatingin siya sa paligid at nakita ang isang taong nagmamasid sa kanya. Hindi niya pinahalata na nagulat siya. Talagang tinignan niya lang yun. Humigpit ang hawak niya sa mga pagkaing dala habang naglalakad palabas ng kantin. Mrs. Genovese. Tawag ng lalaking nakamasid. Tumigil ka. Kung ayaw mong gumawa kami ng gulo. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong niya at huminto. Sumama ka sa amin kung ayaw mo masaktan pati mga anak mo. Naramdaman niya ang paglapit nito. Tsaka lang niya napansin na pinalilibutan na pala siya. Nagtagis ang panga niya. Mabilis na sinipa ang nagtangkang humawak sa kanya. Nahulog ang mga pagkain kanyang dala, ngunit wala na siyang pakialam doon. Umilig siya sa bawat kamao na tatama sana sa kanya. Tsaka siya bumawi ng malakas na suntok sa mga ito. Layuan niyo mga anak ko. Kasi kung hindi, habang buhay kayo magsisisi. Ngayon, na alam na naming nandito ka, wala ka nang kawala pa. Saad ng isang lalaki, bitiwan mo ko! Sigaw niya at nagpumiglas. Ilang sandali siyang nakawala, ngunit agad din siyang nahawakan. Bilang lang sa kamay niya, ang alam niyang pangdepensa. Dahil mas bihasa siya sa baril. At dahil wala siyang dala, talagang kawawa siya. Humigpit ang hawak nito sa kanya. Hanggang sa nawala ang isang kamay na nakahawak sa kanyang braso. Boss! Sigaw ng isa at nagulat. Lander? Tawag niya at napalunok. Kitang-kita ang galit sa mga mata nito. At isa-isang nilabanan ng mga lalaki. Dahil malakas si Lander, talagang minuto lang ang inaabot. Hinihingal pa ang iba at sunod-sunod na sumugod sa lalaki habang siya nakatayo lang. Pinanood niya ang swabing pag-iwas ni Lander at ang pagpapakawala nito ng malakas na suntok at sipa sa iba't ibang parte ng katawan ng mga lalaki. You dare to hurt my wife. Not today. Malamig na sabi ni Lander. Lander! Sigaw niya at agad nilabanan ng isa pa. Go! Lumayo ka dito. Paano ka? I am a mafia boss. Just so you know. I can handle this. Sa mga oras na yon, ang tanging nasa isip niya lang ay ang kanyang mga anak. Bumalik siya sa court at nakitang tapos na ang mga ito. Kagat ang kanyang ibabang labi. Hinawakan niya ang braso ng mga anak. Nagulat naman ang mga ito sa ginawa niya. Kailangan na nating umalis. Seryosong sabi niya. Magpipicture pa po kami. Sabi ni Carson. Awarding na rin po bakit po? Tanong ni Zion. Napailing siya at nakikiusap na tinignan ng mga anak. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag, please.
Umuwi na tayo. Mabuti na lang at sumunod agad ang mga anak niya sa kanya. Sumakay sila ng tricycle at agad nakarating sa kanilang tahanan. Tinignan niya ang paligid. Sumunod sa triplets na nagtataka at panayang tingin sa kanya. May nangyari po ba, Mama? Tanong ni Sandro. Nangyari na naman. Wala sa sarili niyang sabi. Ang alin po, okay lang po ba kayo? Bakit mapula po yung pulso mo? Mama, sino may gawa sa'yo nito? Napapikit siya at agad dinilat ang mga mata. Alam kong hindi kayo maniniwala pero nasa panganib ang buhay natin. May mga taong bumubuntot sa akin noong isang araw. Gusto nila akong kunin dahil isa akong Genovese. Nanatiling nakatingin sa kanya ang mga anak. Umupo siya sa sofa at hinawakan ang kamay ng mga ito. Nangilid ang luha sa mata niya dahil hindi niya alam kung paano sasabihin at paano ipapaliwanag ang mga nangyayari. Kayong tatlo. Mga Genovese kayo. Mayaman. Makapangyarihan na apelyido na dala na yan. Ibig sabihin delikado kapag nalaman ng mga tao na isa kayong Genovese. Hindi nila pwedeng malaman na ginagamit yung ang apelyido ng daddy nyo. Daddy namin? Tanong ni Carson at napapaawang ang labi. May daddy po kami? Tanong ni Zion. Tumango siya at hinawakan palalo ang kamay ng mga ito. Kanina lang, gusto nila akong kunin at kayo. Gusto nilang kunin ang mga Genovese. Kayong tatlo, dahil legal kayo, kayo ang totoong anak ng daddy nyo. Sinaktan ka nila, Mama? Tanong ni Sandro, matalim ang tingin sa kawalan. Sinaktan nila kayo, Mama? Hindi po pwede yun. Nakagat niya ang labi at niyakap ang mga anak. Alam niyang hindi dapat malaman ng mga ito ang tunay na dahilan. Ngunit ngayon na delikado na, nahanap na siya ni Lander. At ang unti-unting pagkakakilanlan ng triplets, hindi niya na alam ang gagawin kasabay ng takot at kabang nararamdaman niya. Mama, nawawala si Carson, di namin siya mahanap, palubog na po yung araw. Agad niyang tinigil ang pag-aayos ng pamaypay at mabilis na naglakad palabas ng bahay para hanapin ang anak. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Kung sakali man na may mangyaring masama sa anak niya, hindi niya mapapatawad ang kung sino man. Hasan siya? Kasama lang po namin siya kanina eh. Bibili po sana kami ng ice cream kaso nawala siya. Kwento ni Zion. Ba't hinayaan mong mawala anak? Kapatid mo yun. Napahawak siya sa noo. Sa labis na pag-aalala. Sorry po, Mama. Sadya matigas ang ulo ni Carson. Nakangiwing paliwanag ni Zion. Kung saan-saan sila naghanap, mas lalong dumoble ang pag-aalala niya at takot dahil hindi niya makita ang bunso. Huminga siya ng malalim at mabilis na hinanap sa tindahan si Carson ngunit wala doon. Maging sa barangay, wala na doon. Tumawag na po kaya tayo ng pulis, Ma? Oo nga po, Mama. Baka ano mangyari sa kanya. Wala pa naman po si Tito Ace at walang tutulong sa atin na maghanap sa kanya. Tumango siya sa suhestyon ng mga anak. O sige, sadali lang. Kapag wala siya sa park, tatawag na ako ng pulis. Naglakad siya patungo sa park, kahit madilim na. Pinaghintay niya na lang ang mga anak sa bahay nila. Huminga siya ng malalim, pinakatitigan niya ang swing, at iba pang madalas na laruan ng kanyang bunsong anak. Napalingon siya sa hindi kalayuan nang makarinig ng pag-iyak ng kung sino man. At doon niya napagtanto na boses yun ni Carson. Carson? Anak, nasan ka? Kabado na siya, handa nang sumugod. Ngunit isang pamilyar na bulto kasama ang kanyang anak ang naglalakad patungo sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang tumama sa mukha nito ang ilaw na galing sa isang poste. Lander, Mama! Sigaw ni Carson at nagmamadaling tumakbo patungo sa kanya. Anak, ano nangyari? Saan ka ba galing? Lumuhod siya at niyakap ito. Nag-alala ako sa'yo. Nag-alala ako na baka nakuha ka na sa akin. Natakot po ako, Mama. Hinabol po ako ng dalawang lalaki. Sabi nila sumama ako sa kanila. Umiyak po ako. Dito ako nagtago. Hanggang sa nakita ko po si Daddy. Doon lang siya natigilan at napatingin kay Lander na nakatitig sa kanya. Titig na titig ito sa bata na nakayakap sa leeg niya. Lander, salamat. Mauna na kami ni Carson. Anak ko ang batang yan.
Nasaan ang dalawa? Dinig niya ang pagkabasag sa boses ni Lander habang nakatingin sa kanila. Walang iba, hindi mo rin siya anak, Lander. Matagal na ako nakahiwalay sa'yo. Sa tingin mo ba wala ako naging iba? Ngumisi ito at umiling. Hindi mo ako kailangang pagsinungalingan, Andy. Kamukhang kamukha ko ang batang yan. Ang kulay ng mata niya, kagaya ng sakin. Kaya anak ko ang batang yan. He's a Genovese. Mula sa likod, narinig niya pa ang dalawa niyang anak. Napalunok siya nang mula sa kanya napatingin sa likod niya si Lander. Mama, nahanap mo na po? Tanong ni Zion. Sino ka? Sinaktan mo ba yung mama ko? Kapatid ko, sinaktan mo? Galit na tanong ni Sandro sa lalaki na sa harapan nila. His daddy! Kuya siya si daddy! Sigaw ni Carson at humarang. Napapikit siya at nagsimulang kabahan nang lampasan siya ni Lander para puntahan ang kanilang mga anak. Nakita niya ang pagtigil ng triplets at pare-parehong napatingin sa ama ng mga ito. Maging siya, halos hindi makahinga. Ngunit hindi niya mapipigilan pa si Lander dahil alam niyang alam na nito ang katotohanan. Daddy! Tawag ni Zion. Dinamba nila ng yakap si Lander na hindi man lang gumalaw at hinayaan ng mga bata na yumakap dito. Huminga siya ng malalim at hinayaan ang kanyang mag-aama na kausapin ang isa't isa. Naisip niya ang tatlong batang iniwan ni Lander sa mansyon at ano kaya ang dahilan ba't nagawi ito dito sa Romblon. Lumalalim na ang gabi, umuwi na tayo. Kasama po ba natin si Daddy? Tanong ni Carson. Busy siyang tao, Carson. Isa pa aalis din siya kaya hindi natin siya makakasama. Nang tinignan niya si Lander, nakita niya nagpunas ito ng mata. Napalunok siya at umiwas ng tingin bago hinawakan ang mga anak. Alam niyang mali ang ginagawa niya. Ngunit ito ang tanging paraan niya para mailayo sa kapahamakan ng mga bata, lalo na't nagsisimula na muli ang kaguluhan. Di bibisita po sa atin si Papa? Tanong ni Sandro. Kapag maayos na, kapag okay na ang lahat, siguro pwede. Tara na, ihatid ko kayo sa labas. Naunang maglakad si Lander at hindi sila pinansin. Habang naglalakad sila pa uwi, panay ang tingin niya sa mga batang namamangha sa kanilang ama. Bawat kilos ni Lander, nakikitaan niya ng kislap ang mata ng kanyang mga anak. Nang makarating sila sa bahay, nanatili si Lander sa labas at nakangiting tumingin sa mga bata. Bibisita ako dito bukas. Maghihintay po kami. Pigil na pigil ni Zion ang excitement at nakita niya pa ang pagtulo ng luha sa mata ng anak. Tinignan siya ni Lander. Halata sa itsura nito ang kaguluhan at pagtataka. Umiwas lang siya ng tingin at dahan-dahan na sinarado ang pinto bago siya binalingan ng mga bata. Na ngayon, namamasa na ang mga mata sa luha. Di pa rin po kami makapaniwala na si Daddy yun. Sabi niya mahal niya kami. Sabi niya na-miss niya kami. Kinagat niya ang ibabang labi at tumangutango. His name is Lander Genovese. He's a businessman. Mahal din po namin siya, Mama. Gusto ko siya makausap. Gusto namin siya makita lagi. Gusto po namin itanong kung ba't ngayon lang siya umuwi. Tumango siya. Naglandas ang luha sa mga mata niya. Nasasaktan siya para sa mga bata. Ngunit sigurado siya na sa tamang panahon magkakakilala din ang mga ito. Mula nang magkita ang kanyang anak at si Lander, halos araw-araw na itong magkakasama. Hinayaan niya ang mga ito dahil kitang-kita niya ang saya sa mga mata ng triplets at wala siyang karapatang alisin ang kasiyahan na yon sa kanyang mga anak. Sino yung gwapo na yan, tatay nila? Tanong ni Eleanor. Opo. Tinignan niya ang mga bata na naghahanda ng pagkain sa lamesa kasama si Lander. Nang umingiti ng bahagya sa mga ito. Kaya pala kagagwapo ng mga anak mo? Gwapo rin ang tatay. Ba't ngayon mo lang dinala dito? Busy kasi siya. Kaya ngayon lang nagpakita. Sabay-sabay silang kumain sa araw na yon. Pinagsilbihan siya ni Lander at ito na mismo ang naghugas ng pinggan pagkatapos.
Bumuntong hininga siya at agad naupo sa sofa. Dahil halos dito na tumira si Lander para lang makapiling ang mga anak nila. Ngayon pakiramdam niya sumikip ang buong bahay niya dahil sa presensya nito. Wala ka bang trabaho? Paano yung mga bata na naiwan mo sa mansyon? Ipinasa ko muna ang trabaho sa kapatid ko. Gusto ko makasama ang triplets. Gusto ko rin makausap ka. Huminga ito ng malalim. Hinahanap kita, Andy. Akala ko iniwan mo na ako at sumama ka sa iba. Iniwan mo ang mga anak natin sa akin. Hindi ko sila iniwan. I know. Nagtanong ako kay Ace. Pero pili lang ang sinagot niya. Hindi ako mapakali. Dahil nang lumaki ang mga bata sa mansyon, ni hindi ko maramdaman na akin sila. Wala akong maramdaman kundi pagkakamali. Nagtanong ako sa mga magulang ko, kay Stephanie, at sa iba pa, pero hindi pa rin ako mapakali. Ba't ngayon lang? Umaasa akong hahanapin mo ako, Lander. Umaasa ako na ilang araw lang mahahanap mo din ako dahil mafia boss ka. Umaasa ako na malawak ang koneksyon mo. Nawala sa akin si Jed, ang assistant ko, na nagbuwis ng buhay para lang mailigtas kami ng mga anak mo. Sariwa pa rin sa kanya ang pangyayari. Wala nang mga anak siya hanggang sa isang aksidente na muntik pa siyang mahulog sa bangin, dala ang 3 niyang anak. Nawala sa kanya ang matalik na kaibigan. Nahimatay siya sa bayan na ito. Nakilala niya si Eleanor, na itinuturing siyang pamilya ngayon. I was fooled, Andy. Naniwala ako na wala ka na talaga. At iniwan mo sa akin ng mga bata. Nagsinungaling si Stephanie sa akin. Naniwala ako sa kanya na sumama ka sa iba. At ayaw mo sa mga anak natin kaya ako nagalit ng sobra. Akala ko naging pabaya ka. Na iniwan mo sa akin ng mga bata dahil gusto mo ng malayang buhay. Umiling siya. Hindi totoo yun. Nang mga anak ako. Kinukuha ako ng kung sino kaya takot na takot ako dahil wala ka doon. Natakot ako kasi wala ka para iligtas ako. Kami. Dahil nga inaasikaso mo ang negosyo at responsibilidad mo. Tinawagan ko si Kuya Ace. Ngunit huli na. Dahil pumasok si Jed at inakay na kaming lahat. Huminga ng malalim si Lander habang nakikinig. Samantalang, ang babae naman, napapailing habang inaalala ang nangyari noon. Nawala si Jed dahil inuna niya kami. Kahit masakit ang katawan ko, pinilit ko ang sarili ko magmaneho ng kotse. Muntik na rin mawala sa akin si Kuya. Kaya naman nagsakripisyo ako. Inalagaan ko ang mga bata. Inalalayan ko sila at mabilis akong umalis sa lugar na yon. Hanggang sa mawalan ako ng malay. Nakilala ko si Nanay Eleanor. Siya yung kumuha sa mga anak ko at sa akin. Siya yung kumupkop sa amin. At hanggang ngayon siya ang tinuturing kong pamilya dito. I'm sorry. Bumagsak si Lander at lumuhod sa harap niya. Nanlaki ang mga mata niya at nagsimulang mangilid ng luha sa mata niya habang pinagmamasdan si Lander. Yumakap ito sa kanya. Ibinaon ang mukha sa kanyang dibdib. Sorry. Kung inuna ko yung responsibilidad ko, inuna ko pa yung trabaho ko. Dahil masyado ako nagtiwala na walang gagalaw sa inyo. Nabuhay ako na puro kasinungalingan. At imbes na anak ko ang kasama ko, ibang bata ang nasa piling ko. Napatakip siya sa kanyang bibig dahil sa hikbi na lumabas sa kanyang bibig. Nanatiling nakayakap sa kanya si Lander. Nanatiling umiiyak ang puso nila habang magkayakap. Hindi siya makapaniwala na ang isang mafia boss na tulad nito luluhod sa harapan niya at hihingi ng tawad sa kasalanang hindi naman ito ginawa. I'm sorry. I'm sorry. Magbabayad sila, Andy. Pagbabayarin ko sila. Lander, it's okay. It's okay. No. Nagangat ito ng tingin at nangilabot siya nang makita ang lamig sa mga mata nito. Hindi ka na nila mahahawakan. Maging ang tunay nating mga anak. Nagkatinginan silang dalawa at ramdam na ramdam niya ang galit nito. Natatakot siya sa magiging kalalabasan ng desisyon niyang buksan muli ang puso niya para kay Lander. Ngunit aaminin niyang labis siyang nangungulila ng husto para sa asawa. Nangungulila siya sa pag-aalaga nito, pagmamahal,
at pag-aasikaso. Natigil ang tawag ni Zion sa kanila nang makita ang ayos nilang dalawa. Labas po muna kami. Humahagikik na saad ni Carson dala ang laruan. Napaayos siya na upo at pinunasan ng pisngi. Huminga ng malalim si Lander at agad inayos ang buhok nito. Para silang nahuli ng kung ano at kung sino. At para silang teenager kung mataranta silang dalawa. Pumasok ang triplets. Pagkatapos, binigyan sila ng mainit na yakap. So, di kailan pa alis natin? Tanong ni Zion. Alis? Tanong naman ng babae. Opo, sabi po ni Daddy delikado na daw tayo dito kaya mas magiging safe tayo kung doon tayo sa lugar niya. Natigilan siya at napatingin kay Lander na umiwas ng tingin sa kanya. Ang tanong, handa na nga ba siya? Handa na ba siya na magharap sila ni Stephanie? Hindi niya alam kung anong iniisip ni Lander habang nasa biyahe sila patungo sa Palawan. Sa San Vicente, matatagpuan ang mansyon ng mga Genovese. Nandoon din ang high-profile na tao at mahigpit ang seguridad. Nang mga anak siya, nasa Manila sila. Kaya naman madali lang sa mga ito na hamakin siya at ang kanyang pamilya. Manghang-mangha si Zion. Dahil sakay sila ng pribadong eroplano ni Lander patungo doon. Hindi niya namalayan pa ang biyahe. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghaharap nila. Ang makita ang tatlong batang dinala ni Stephanie. Gusto niyang magalit. Ngunit ang tanging mahalaga na lang para sa kanya ay ang kanyang mga anak. Ito po yung lugar kung saan ka lumaki, Daddy? Tanong ni Sandro. Yes, your mama and I lived here. Kasal kami ng mama mo at dito kami nanirahan ng ilang buwan bago siya nabuntis. That's cool! Nakangiting sabi ni Zion. Sumakay sila ng speedboat na makarating sila sa lugar. Hindi masyado malakas ang alon kaya dahan-dahan lang ang pagpapaandar. Walang lumalabas sa bibig ng kanyang mga anak kundi, wow! At ang ganda ng lugar. Nakarating sila sa modernong bahay kung saan nandun ang mansyon ni Lander. Sa labas pa lang, nandoon na ang tatlong bata. Sino po sila, Mama? Tanong ni Carson. Anak po ni Daddy? Ngumiti siya. Kayong tatlo ang anak ni Lander, walang iba. Lahat ay nagulat nang makita siya. Maging ang mga kasambahay at ang mayordoma ng bahay. Gulat na gulat nang masilayan siya. Ang mga magulang ni Lander na palunok at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya ngayon. Andy. Tawag ng ina ng lalaki. Mom. Aniya at yumakap sa matandang ginang. How are you? I thought, oh my God, what happened to you? Tanong nito habang hinahaplos ang likod niya. Napatingin ang lahat sa tatlong batang kasama niya dahil walang duda. Genovese ang mga bata. Tinignan niya naman ang tatlong bata na ngayon matalim ang tingin sa mga anak niya. Dahilan para hawakan niya ang mga anak na triplets. Zion Genovese, Sandro Genovese at Carson Genovese. Pagpapakilala niya sa mga ito. Mula sa loob nakita niya si Stephanie na nabigla nang makita siya. Ngumisi siya ng matipid dahil hindi niya inaasahan na magkikita sila ng mas mabilis. Tinignan niya ang mga magulang ni Lander na nilapitan ng mga anak niya na isa-isang napatingin sa mga ito. Walang duda. Bulalas ng ina ni Lander, Genovese jeans. Magandang gabi po. Ihanda ang kwarto para sa mga bata. Imporma ni Jet na nakangiti sa kanya. Maligayang pagbabalik, senyorita. Inasikaso sila ng mga kasambahay. Wala siyang nagawa kundi alalayan ng mga bata habang kinakausap ni Lander ang mga tao sa ibaba. Pumasok sila sa kwarto ni Zion hanggang sa kwarto ng bunso niyang anak. Ikaw, Mama, saan ka po? May sarili akong kwarto dito, na. Hindi pa ito ang bahay ng dati mo. Sa kabilang isla ang bahay natin pero sa ngayon dito muna tayo. Ma, ang sama po ng tingin ng mga bata sa baba. May nagawa pa kaming kasalanan? Tanong ni Carson. Wala. Ang tandaan nyo, hindi kayo pwedeng magalaw ng kahit sino dito. Ang Tito Jet nyo ang mag-aasikaso sa inyo.
Magpahinga muna kayo at bababa lang ako. Bumaba siya at naabutan ng 3 batang nakatingin sa kanya. Malalaki na ang mga ito. At hindi na siya magugulat kung bihasa ang mga ito sa pakikipaglaban. Huminga siya ng malalim at natigilan nang makita si Stephanie na naglakad patungo sa kanya para harangan ang daan niya. Buhay ka? Talaga? Paano ka nahanap ni Lander? I'm alive and kicking, Stephanie. Huwag ka magmaang-maangan na hindi mo alam kung nasan ako. Ikaw ang nagpadala ng mga tao mo sa Romblon, di ba? What are you talking about? Hindi ko alam na buhay ka pa. Hindi ko alam na kasama mo pala ang mga anak mo. As you can see, nandito ang tunay na anak ni Lander at sila yon. Tinuro ni Stephanie ang 3 lalaki na nakatingin sa kanila. Alam natin kung sino yung totoo sa hindi. Matapang ka? Porke nagkaroon ka ng pagkakataong mabuhay? Tumawa si Stephanie. Matagal ka nang patay sa mata ng maraming tao, Andy. Natutuwa nga ako nagharap tayong dalawa para malaman ang lahat ng ginawa mo. Sorry. Alam na pala ni Lander ang lahat, kaya handa mo na yung maleta mo para sa pag-alis mo. Hindi siya papayag na mapapaalis siya sa bahay na ito. Ngayon pa na nandito ang mga anak niya, na totoong Genovese, lalaban siya hanggat maaari. Aalamin niya ang plano ni Stephanie laban sa kanya at sa mga anak niya. Lander. Ngumiti ito at hinawakan ng bewang niya. Hindi ako komportable na nandito kayo. Ayos lang. Lilipat na rin naman kami sa bahay mo. Gusto ko lang na makilala ng triplets sa mga magulang mo. Okay. I'll let it happen. I miss you. Saad nito sa kanya. At nakatitig sa kanya mga mata ngayon. At hindi na ako papayag na mawala ka sa akin. I made a mistake before. Ngayon itatama ko na yon. Tumango siya at niyakap ang asawa. Hinaplos nito ang likuran niya. Kaya napangiti siya. Dahil sa tagal ng panahon, ngayon lang niya naramdaman ang yakap ng pagmamahal ni Lander. Humiwalay siya kay Lander at pinagmasdan ng 3 bata na nakatingin sa kanila. Ngumiti siya sa mga ito pero umalis lang sila. Ipakikilala kita sa kanila. They were trained under Genovese Army. Mula nang manirahan sila sa mansyon ng mga magulang ni Lander, hindi na naging maganda ang timpla ng 3 bata sa kanyang mga anak. Pilit niyang nilalayo ang mga ito sa panganib. Ngunit pakiramdam niya mas lalong lumalala ang lahat. Dahil na makita niya ang pagtatangka ng mga ito sa triplets niya, doon na napuno ang galit sa kanyang puso. Hindi niyo pwedeng saktan ng mga anak ko! Umalingaw-ngaw ang boses ni Andy at nilayo ang mga bata. Hindi pwede. What is happening here? Wala po kaming ginagawa. Umiling si Josh, isa sa mga triplets. Andy. Napalunok siya at kinalma ang sarili. Nakita ko yung kutsilyo sa kanya kanina. Nakita ko nakatutok yun kay Carson. Dumating si Zion. At bago pa makapagpawala ng dagger, dumating ako. Is that true? Hindi po, wala po kaming ginagawa. Umiwas ng tingin si Josh. Ba't niyo po ba sila pinagtatanggol? Bastardo lang sila. Sabi ni Tita Stephanie kami ang legal. At hindi sila, kaya bakit? Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Napatingin siya sa mga bata. At walang kasing lamig ang mga mata ng mga ito habang nakatingin sa kanya. Mga anak ko sila. Sila yung totoo kong anak. Anak niyo rin kami. Kundi lang po kayo umalis at tinanap sila, masaya po tayo. Ba't po kayo bumalik? Matalim siyang tinignan ni Rafael, ang pangalawa. Shut up, Rafael. Inis na sabi ni Lander. Hindi na kayo pwedeng lumapit sa kanila. Upang maalis ang pangamba para sa mga anak, namasyal na lamang sila. Nanood sila ng mga taong nagpa-party at ang iba naman masayang lumalangoy sa dagat. Marami-rami silang bisita kaya todo ang pag-aasikaso ng mga tao ni Lander. Habang ang kanyang mga anak panayang swimming sa di kalayuan. Nakausap ko na yung mga bata. Dapat lang, Lander. Muntik na si Carson. I'm sorry. Kinausap ko na rin si Stephanie. Sinabi ko, nabantayan niya ang mga bata. Your stepsister is the one who fooled me. Kaya umalis agad ako nang malaman ko nasa Romblon ka. Gusto kong malaman mismo sa iyo ang katotohanan.
Matagal nang galit sa akin si Stephanie. Wala na rin akong puwang sa pamilya namin. Kaya pinakasalan kita. Hindi naman ako nagsisisi doon. Kaso nga lang lumala ata ang panganib. Kaya mas gusto ko nakikita yung mga bata sa tabi ko. Don't have to worry about anything. Hindi ako papayag na saktan sila. Kinagabihan, naisip niya na sumama kay Jet para kamustahin ang tirahan nila. Sumakay sila ng speedboat kasama ang ilang tauhan. Umihip ang malamig na hangin, ngunit napatingin siya sa isang jet ski na papalapit sa kanila. "Senyorita!" Sigaw ni Jet. Natamaan siya sa braso bago pa siya mahila pababa ni Jet. Napakabilis ng pangyayari at dumagundong ang kaba niya nang makita ang mga tauhan ni Lander na nakikipagpalitan ng putok ng baril. Umuga ang speedboat kaya agad siyang humanap ng baril. "Sino sila?" "Sila din na nagtangka sa buhay mo at sa triplets nung nasa Romblon kayo. Hindi ako makapaniwala na napasok nila ang isla na hindi dumadaan sa security namin." "Kanino mga tao to? Hindi kaya kay Stephanie?" "Ano?" tanong ni Jet. Alam ni Stephanie na nasa Romblon ako. Hindi kaya sa kanya yung mga tao? Kasasabi pa lang sa akin ni Lander na siya may hawak ng seguridad dito sa isla. Imbes na dumiretso sila, sa pangalawang isla, umuwi sila. Agad na napatayo ang mga anak niya na makita siyang puno ng dugo sa braso. Agad na tumawag si Jet ng kasambahay para gamutin siya. "Mama, ano po nangyari?" tanong ni Zion. "May dugo po kayo." Nanlalaki ang mga matang saad ni Carson. "I'm okay. Gagamutin ko lang to." Dumating si Lander at gulat na gulat ito habang nakatingin sa kanya. Bumuntong hininga siya at lumapit dito. "What happened?" "Gawa ng mga tawa ni Stephanie. Hindi ligtas dito ang mga bata, Lander. I can't take risk. Hindi ito ang tamang lugar para sa mga bata." "Okay, Jet. Ihanda ang eroplano. Aalis tayo. We'll stay in Tagaytay." "Yes, sir." Napatingin sa kanya ang tatlong bata. Hindi niya maiwasang maisip na ang mga ito kasama sa tauhan ni Stephanie. Nakakatawang isipin na kailangan pa umabot sa ganitong paraan. Ganun ba talaga kagalit sa kanya ang stepsister niya? "Mama, sigurado po kayong ayos lang kayo?" "I'm fine, and I will be. Tsaka ko na ipapaliwanag ang lahat kapag nakaalis na tayo, okay?" "Ayos lang po sa amin kahit kailan. Ayoko po na napapahamak ka." Malambing na saad ni Carson. "Sikreto tayong aalis bukas. Wala kayong pagsasabihan, okay? Kailangan nating umuwi sa Tagaytay. May pribadong mansyon ng daddy niya doon." Hindi niya inakala na sa kanyang pagbabalik, panganib ang bubungad sa kanya. Kailangan niyang malaman ang ginagawa ni Stephanie. Kailangan niyang maunahan ang kapatid niya bago pa lumala ang lahat ng ito. "Ako ang sasama bukas," sabi ni Lander at hinawakan ang kamay niya. "Alam kong poprotektahan mo kami. Pero hindi na ako kagaya ng Andy na mahina. Kaya lalaban ako ngayon para sa mga bata." Ngayon lang siya naging kabado sa buong buhay niya. Habang nakasakay sila sa pribadong eroplano. Hawak niya ang kamay ni Lander. Habang ang anak nila ay nasa likod at mahimbing ang tulog. "This will be the last time, Andy. Pagkatapos nito, aalis na ako sa posisyon ko at magfo-focus sa Genovese Empire." "Bibitawan mo ang pagiging mafia boss?" "Oo. Ngayong nahanap ko na kayo, wala nang say-say pa ang lahat ng ito. Bibitiwan ko yung posisyon ko. And we will live somewhere far, in Tagaytay. Doon na tayo maninirahan. Ilang taon ako nagtiis sa pamilyang to. Ngayon nahanap ko na ang purpose ng buhay ko. Tatalikuran ko na ang maruming gawain ng mga Genovese." Hindi na siya sumagot, ngunit para siyang nakahinga ng maluwag sa nalaman. Alam niya noon pa man na hindi kailanman magiging ligtas ang pamilya sa mga Genovese. Kaya naman na makatapak siya sa Romblon, hiniling niya na sana doon na lang sila. Gayon pa man gusto niya ring mahanap siya ni Lander. Handa na ang kotse sa labas. Imporma ni Jet. Nagkalat na rin ang mga tao. "Salamat, Jet. And I'm sorry for what happened to your twin brother, Jed. Matagal na yun, senyorita. Maging ako, ibubuwis ko rin ang buhay ko kung sakaling mangyari ulit yun."
Umiling naman siya sa sinabi nito. No, wala nang mamamatay ngayon, Jet. I promise you that. Sumakay sila ng kotse. Hindi siya pumayag na hiwalay ang mga anak niya sa kanya. Nagdarasal na lang siya na walang mangyari sana. Are you okay? Yes, I'm fine. Naalala ko lang ang mga bata. Everything will be alright, Andy. I'll make sure of that. Habang nasa biyahe, napansin niya ang itim na van na nakasunod sa kanila. Ibang-iba ang van na yon. Dahil wala itong plate number. Kung tutuusin, hindi pamilyar ang van na yon sa kanya. Tinignan niya si Lander na humawak ng baril at kinasayon. Dahilan para kabahan siya at mabilis na tinignan ng mga bata. Confirm, tauhan nga ni Stephanie. Sabi ni Lander, ang mga bata, hindi sila pwedeng madamay dito, Lander. Go to them. Ako nang bahala sa unahan. Then give me a gun. Aniya, kailangan niya yon para maprotektahan ang sarili at mga anak kung kinakailangan. Nang bigyan siya nito ng baril, kinuha niya yon at tinignan ng mga anak niya. Hindi pa umaabot ng 5 minuto, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig niya. Siniksik sila ng 2 malaking van, kaya nagkayakapan na ang mga bata sa loob. Nagsigawan pa ang mga ito. Stay down, please. Ginit-git na sila ng malalaking van, kaya panay ang uga ng sasakyan. Lumabas si Lander at nagpaputok mula sa bintana. Ganon din ang ginawa niya. Natamaan niya ang gulong ng isang van. Hindi niya alam kung paano sila makakaligtas, ngunit malakas ang pag-asa niyang makakaalis sila doon. Tumba na raw mga tao sa kabilang van natin. Isang van na lang umaandar. May pasabog silang dala. Imporma ni Jet na nasa driver's seat. Shit! Sino nasa van? Napalunok si Jet. Ang triplets kasama sa van. Sila ang namumuno doon para sundan tayo dito. Napasinghap si Andy at napatingin sa kanyang mga anak. Naalala niya ang galit ng mga ito at ang masasakit na sinabi ng triplets sa harapan niya. Naisip niya palang na handa itong pumatay ng tao at makasama si Lander. Natatakot na siya sa posibleng mangyari sa mga tunay na anak ng lalaki. Sumigaw muli si Sandro, kinakabahan. Sumigaw din si Lander, isinigaw nito ang pangalan niya. Ang tanging naaalala niya lang ngayon ay ang mga anak niya. Kasalukuyan siyang nakahiga. Gumising siya at puting kisame ang naabutan niya. Mabilis siyang bumangon. Ngunit napasigaw siya sa sakit na nagmumula sa kanyang tiyan. Andy, hindi ka pa magaling. Ani Ace, ang mga anak ko kuya, si Lander nasaan? Oh my God, okay lang ba sila? Nasa kabilang kwarto yung mga anak mo. Stable na sila. Nagtamo lang ng gasgas at sugat sa noo. Si Lander katatapos na operasyon, nagpapagaling na rin. The same with Jet. Si Stephanie at ang triplets na dala niya. Nakuha na sila ng mga tauhan ni Lander. Bago sumabog ang kotse, nakuha namin si Stephanie. Dumating ang mga tao na magulang niya. Kaya nakuha ang triplets na siyang namumuno sa pagpatay sa inyo. Kwento ni Ace sa kanya. Napapikit siya at napabuntong hininga. Sana naman natapos na ang lahat ng to. Pinagmasdan niya ang mga anak niya na nagpapahinga. Dahilan para mapangiti siya. Dahil maayos ang mga ito. Pumunta siya kay Lander na maraming nakakabit na aparatos sa katawan. Dahilan para madurog ang puso niya. Naayos na ng mga magulang ni Lander ang lahat. Ang triplets ay nasa pangangalaga ng Genovese Army at hindi sila lalabas hanggat hindi sinasabi ni Mr. Genovese. Sabi ni Ace sa likod niya, at least tapos na. Gigising si Lander at mamumuhay kami ng tahimik. Ngumiti si Ace at tinapik ang balikat niya. Sa ngayon, kailangan mo magpahinga. Hayaan mo akong ayusin ang lahat ng ito. Sinunod niya ang gusto na nakatatandang kapatid. Umupo siya sa kama, bumuntong hininga at naisip ang mga magulang niya. Ano kaya reaksyon ng mga ito? Nag-aalala pa ba ang mga ito sa kanya? Napapikit siya at hinayaan ang sarili na matulog at magpahinga. Buwan na ang nakalipas na makaalis sila ng ospital. Parang kailan lang ang nangyari. Ngunit sa mga buwang nagdaan, inabala nila ang mga sarili na magbonding at puna ng mga kulang.
Kahit kailan, walang kabayaran ng lahat ng ginawa mo, Stephanie. Hindi rin kita mapapatawad sa lahat ng ginawa mo sa akin, kay Lander at sa mga anak ko. Ngayon, hahayaan kita mabulok sa kulungan hanggang sa maisip mo na mali yung ginawa mo sa akin at sa pamilya ko. Sorry. Tanging sabi ni Stephanie. Ngumiti siya. Hindi na kailanman mababawi ng sorry mo ang lahat ng sakit, galit, at mga taong nawala sa akin. Sa mga buwang nakalipas, bumaba na si Lander sa posisyon at pinalitan nito ng nakatatandang kapatid. Namuhay sila ng normal at nagsimula ulit bilang isang buong pamilya. Ang saya pala kapag malaya ka. Sabi ni Lander, masaya talaga. Ngayon nagsisimula na tayong dalawa. Ang tanging gusto ko lang sana hindi na matapos to. Ayoko na ulit mangyari yung nangyari sa nakaraan. Gusto ko makalimutan na natin yun. Ang mahalaga. At gusto ko mangyari yung makasama kayong apat. Sapat na yun sa akin. Hinaplos ni Lander ang buhok niya. Mula noon, hindi mo ako pinabayaan, Andy. Tinanggap mo ako ng buong buo. And I'm lucky to have you. Kasal tayo, Lander. And we promise to each other na kahit anong mangyari, hindi mawawala ang pagmamahal sa puso natin. Dumating man ang napakaraming problema sa pagitan natin, nagpapasalamat pa rin ako na hindi ka nagmahal ng iba. Hindi ka mapapalitan sa puso ko, Andy. Pinagsisihan ko lahat ng maling desisyon ko noon. At ang pagtitiwala sa maling tao. Pinagsisihan ko ang mali kong nagawa na naging dahilan para mawala ka sa akin. But now I learned. Natuto na ako sa lahat ng pagkakamali ko. At mangangako na hindi nagagamitin ng Genovese. Sa sumunod na araw, binisita nila ang 3 bata sa Genovese Army. At masaya siyang hindi pinabayaan ni Lander ang mga ito. Ilang beses na rin sila nagkausap. At natutuwa siyang magaan ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Salamat po sa pagpapadala ng pagkain. Sabi ni Rafael. At sa pagpapatawad. Nakangiting ani Josh, na abala sa paghihiwa ng manok. Paglabas niyo dito, mamasyal tayo. Gusto ng mga anak ko na may kilaro din, kaya galingan niyo dito. Napanguso siya sa bunso na si Gilbert. Pwede ka din ba namin maging mama, di ba? Naalala ko lang yung sinabi mo. Napangiti naman si Andy. Oo naman. Masaya ako nagbabago na kayong 3. And I'm sure matutuwa si Lander tungkol dito. Hindi niya naisip na magiging pabor sa kanya ang magagandang bagay. Nagkausap na rin sila ng kanyang mga magulang, ngunit sa kaswal na paraan lang. Ang mahalaga sa kanya ngayon, maging masaya kasama ang sarili niyang pamilya. Safe ang baby mo, Mrs. Genovese. Mukhang hindi ka na-stress ngayon. Blooming at healthy ka. Sabi ng doktor, sa tulong din po na asawa ko. Kaya kahit paano malusog at masaya ako ngayon. Sa mga nakalipas na buwan, tinanggal niya sa isip ang masasamang nangyari sa kanilang lahat. Ayaw niyang isipin yun, ayaw niyang makulong sa nakaraan dahil hindi na rin naman yun mahalaga pa. Nang makauwi, nakita niya ang kanyang mga anak na naghahanda ng pagkain habang si Lander naman, topless at panayang tingin sa cellphone at relo. Mama! Lumiwanag ang mukha ni Carson na makita siya. Anong ginagawa niyo? Tanong niya at pumasok sa loob. Sabi mo po kasi gusto mo ng ginataang mais. Nagluto po kami. At hindi po namin alam kung masarap. Si Daddy po ang in charge sa lasa. Tumawa siya at agad nagtungo sa kusina. Napatingin sa kanya si Lander na nagtaas ng kilay nang makita ang suot niyang itim na dress. Saan ka galing? Diyan lang. Tapos na ba yung gusto ko? Masarap pa yan? Hindi ko alam pero tinikman ko para sa akin masarap. And I hope magustuhan mo. Tinikman niya yun. Napasinghap ng malasahan. Sobrang sarap ng luto ng kanyang asawa. Lagi kang nagka-crave sa mga pagkain na may sabaw. At kung minsan sobrang tamis. Ngumuso ito at pinakatitigan siya. Ano meron, Andy? Are you pregnant? Napaubo naman siya at tumawa sa asawa. Natigilan si Lander habang nakatingin sa kanya
at unti-unting bumaba ang tingin nito sa kanyang tiyan. Ano nga, Andy? Gustong-gusto ni baby ang luto mo, Lander. You are pregnant. Buntis ka. Naitakip ni Lander ang kamay sa kanyang bibig. Tinawag ang kanilang mga anak. Buntis ang mama niyo. Gulat na gulat naman ang mga ito. Tumawa siya ng malakas at inabala na lang ang sarili sa pagkain. Mama, malalaman na po ba yung gender? Tanong ni Zion. Mama, ano ang mga gusto mo? Tanong ni Zandro na may hawak na papel at ballpen. Ililista ko. Mama, gusto mo massage? Gagawin ko po. Ani Carson. Napataas ang kilay niya. Nang tignan niya ang asawa, maluha-luha ito. Sa wakas, matututukan ko na rin ang pagbubuntis mo. Hindi na ako malalayo habang nagbubuntis ka. Napangiti siya dahil doon at niyakap ang asawa. I love you so much, Lander. Makalipas ang ilang taon, Mama, Papa, si Erich girlfriend ko po. Napatigil sa paghigop ng kape si Andy nang marinig ang boses ng panganay na anak na si Zion. Napatingin siya sa dalaga na kasama nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala ang magandang mukha ng dalaga. I remember you. Oo nga po. Hindi ako makapaniwala na mami ka po ni Zion. Naku, eto nga pala si Lander asawa ko. Si Carolina, ang bunso naming anak. Maupo ka, Erich. Kumain ka muna. Naku, salamat po. Hindi niya akalain na sa edad 21, magdadala na ng nobya ang kanyang anak. Napakabilis naman talaga ng panahon at ito siya. Nalulungkot na unti-unti nang nagkakaroon ng kalayaan ng mga bata. Ilang taon na rin kasi ang lumipas nang manirahan sila ulit sa San Vicente. Naroon ang negosyo ng asawa niya kaya pumayag na siya. Ilang buwan na kayo ng anak ko? 1 taon na po. Talaga? Hindi ka nabanggit sa akin. But I'm happy. I'm happy for the two of you. And I'm still shocked. Di ako makapaniwala. Ilang taon na rin na nakalipas. Nang makalabas sa Genovese Army ang 3 bata, lumaki rin ang mga ito sa Palawan. Naging gwardya ang mga ito ng buong isla. At sila din ang namuno sa mga tauhan ni Lander. Si Stephanie naman, nagtungo na sa ibang bansa para makalimot at magbago. Mag-enjoy ka dito, Iha. May kwarto sa tabi ni Zion. Hindi mo na kayo pwedeng magsama sa isang silid. I understand po. Tumatawang saad nito. Aasikasuhin ko muna ang pagkain ng mga bata. Sa ilang taon din na nagdaan, naging maayos na ulit ang buhay nila. Wala nang panganib, gulo, at wala na ring kapamilya ang nawala sa kanya. Everything is perfect for her. Wala na siyang maramdaman kundi kapayapaan. Sa ilang taon nilang magkakasama, kabisado niya na ang ugali ng mga anak, pati ang mood ng mga ito na pabago-bago. Lahat sila nagkakasundo. Masaya siya na itinuturing niyang anak ang mga bata na kahit hindi naman ang galing sa kanya. Minahal niya pa rin ang mga ito at tinanggap. Nakakatuwang isipin na kahit ang dami nilang pinagdaanan, wala nang masasaya pa sa puso niya dahil tanggap na nila ang lahat. Nakatutuwa na sa mga nakalipas na taon, natuto rin siyang magpatawad. Natuto siya sa kanyang pagkakamali. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang naging matatag ang pagsasama nila. Masaya sila habang kumakain sa araw na yon. Huminga ng malalim si Andy at niyakap si Lander. Habang nakamasid sila sa malawak na bakuran. Ang saya ng araw na to. I'm so happy that this happened. I love you, Lander. Dahil sabay tayo naniwala na magiging maayos ang lahat. At sabay din tayo naniwala na sa kabila ng lahat, masaya tayong haharapin ang buhay na gusto natin. Napatango siya. Naisip niya na kung wala si Lander sa buhay niya, hindi niya rin alam ang gagawin. At kung hindi siya naniwala noon, hindi sana niya makakapiling ang asawa at ang mga anak niya. At dahil sa paniniwala na meron siya, nanatili silang matatag at masaya. Habang magkakahawak ang kamay na sinusuong ang mundo
at mga pagsubok. The End.